Okay, so Bible discussion. So, ang akong title nga ihatag sa inyo i-share karong adlaw is entitled Trusting God's Timing. Ayan. So, before pa na mga igsuon, gusto na ko i-share ninyo itong akong experience regarding sa may nawawala kasi akong sa kabutang nga nag-worry kay ko kay nga lang special kay itong butang sa ako ba nya tungod lagi nga makalimutin na limtanon na kay ko ngutana ko nangutana jud ko sa akong mga kauban kung asa jud tong butangan to unya kay tungod kay limtanon jud ko kung mga kaigsuonan nay nag-advise ako nga kung malimtan nimo ang usa ka butang iampo nimo basig maka pahinumduman ka sa balang espiritu kanang makahinumdum kaahan nimo gibutang. Mo to mga igsoon nga gi-obey na ko iyahang advice kay dili gyud para sa ako dili gyud pwede nga mawala tong butang to kay murag sentimental value na ba. So mo to nga gi-pray na ako sa Ginoo kung asa dito na ako nabutang tong butang to. So minsan sa atong prayers no mga igsoon murag nagmamadali bitaw tayo. Nagmamadali tayo sa nga makita yung isang bagay na hinahanap natin, yung mga ganun. But nung nabasa ko na we need to trust God's timing, maabot na jud or makita na jud tong butanga. And then 2 days ako nagpray, gipangita jud ako to, wala jud ako makita until nga niabot ang time, ka 3 days ko nang hinahanap, nahinumduman ako kung asa na ako gibutang. Dugay kayo yung process mga igsoon, murag tungod kay nagdali-dali unsa ra day tong butanga jacket ra dito mga igsoon. So katong nga jacket man God is gihatag sa ako so dili to pwede nga mawala. So mo to nga sa tabang sa Ginoo nakahinumdum ko ahat to nabutang and then mo daw nga ang giingon diri nga ang makalimutin or kanang makalimot bitaw ta sala day nang makalimot ta. Or dili man pud matuyo nga makalimtan gyud na to. Pero ato ay ampo pahinumduman ra dito sa Ginoo. So balik ta sa atong pagtuon sa atong Bible discussion mga igsoon, hoping na namoy mga Bible. Ayan, so entitled Trusting God's Timing. Ang atong key text makita sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Unsay giingon diha mga igsoon? To everything there is a season and a time to every purpose under heaven. So, tanang butang, dunay panahon. Panahon sa paghihilak, panahon sa kaguol, panahon sa kalipay. Moabot ra jud nga panahon. Panahon sa pagkatawo, panahon sa pagkamatay. So, tanang higayon, sa tanang panahon, or sa tanang mga panghitabo sa tong kalibutan, dunan na siya gitakda nga sakto nga panahon. So, unsa may pasabot? What it means to trust God's timing? Unsa may pasabot aning musalig ta sa timing sa Ginoo kay nabay timetable ang Ginoo, no? Giingon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He hath made everything beautiful in his time. Also, he hath set the world in their heart so that no man can find out the work that God make from the beginning to the end. So, himo niyang tanang butang matahon sa iyang panahon. Butang usab niya ang pagkawalay katapusan sa sulod sa ilang kasing-kasing. Ngani aron ang tao dili makatugkad sa buwat nga nahimo sa Dios gikan sa sinugdan. So unsa di ay nagbuhat ang Ginoo og nindot sa iyahang panahon. Kapag ang Ginoo magplano bitaw, gihimo niya kinikanan o ang iyang plano gihimo niya nga makabuluhan ba kanang duna joy importante gyud no sa takdang panahon. So sometimes gusto nato nga kontrolin kung kanus ani mahitabo o kanang bitawng magmadali ka nga kinahanglan mahitabo gyud nga butanga kaning akong gi-expect mahitabo gyud ni. Pero wa ta kabalo nganong gi-delay sa Ginoo ang iyahang kanang timing nganong gi-delay man duna poy
reason, dunay hinungdan, dunay purpose. Dahil mas malaki ang plano ng Diyos kaysa sa atin. So sa ato pang gibasa ganiha nga gibutang sa Ginoo sa atong kasing-kasing ang atong kanang sa Bisaya anang pagnanais, kanang imong desire sa imong kasing-kasing nga makabaton kag purpose o unsay kahulugan sa imong kinabuhi. O ang tibok niya nga plano, iya na kanang giandam sa imong atubangan. Imo na nang i-grab o imo na nang ikabuton kung imong kining kabubuton. So, kita sa atong kaugalingon mga igsoon, dili nato makita ang atong future, di ba? Mao gani nga trust God's timing Musalig ito sa Ginoo kung unsa gyoy sa future. Kaya ang atong makita sa atong panlantaw karon sa atong tawhanong pananaw, ang atong pagkita is karon ra present time, sa atong present time. So, gihangyo ta sa Ginoo nga kinahanglan nga mosalig ta niya in the future. Next, mga igsoon, why God's timing is often different from ours? Nganong ang timing sa Ginoo lahi ra man gyud sa atoa. So, na may mga Bible, Isaiah 55 verse 8. Ayan. Unsa di ay? Mong tanang nung lahi man gyud Ginoo, ang akong expectation lahi man sa reality, di ba? Expectation versus reality. Tungod di ay, ingon sa Isaiah 55 verse 8, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. Mao din siya ang tubag sa ato happy sa usahay makauna-una ta nganong lahi man ang atong expectation nga kinahanglan in that year 2025, in that year 2026, graduate nako, naa na ko'y nahuman, naa na ko'y career. But the plan of God is different from our plan. Lahi ang atong plano, lahi ang plano sa Ginoo sa atong gi-expect nga plano sa atong kaugalingon. Di man na nato, kung atong masabtan ang ipasabot sa dalan nga gihatag sa Ginoo kanato, mahimo tang maghulat sa saktong panahon. Nga sana ka nang mag-trust ta sa Ginoo nga in His time. No, moabot ra gyud kini nga panahon sa gitakda nga higayon sa Ginoo nga ihatag sa atoa. Example mga igsoon, kanabitang mag-pray ta, usahay delay man kayo, usahay nag-expect ta Ginoo gusto kong magka-laptop, gusto ko magkasakyanan, gusto ko makabalay. Pero syempre imong prayer, not my will but thy will, but thine be done, no? Then moabot ang time nga dugay na gyud nimo giampo. Many years mo nang gina-pray na nga mga chance. Pero niabot ang time nga naigihatag sa Ginoo nga blessing, igo-igo ra pod. Pero wala jud ka magpakawa sa paglaom tungod sa imong pagtuo nga ihatag ra gyud na sa Ginoo. Ilabi na nga gamiton na nimo sa iyahang buluhaton. So, next. Why is it so hard to wait on God? Nganong lisod man gyud kayo maghulat sa takda nga panahon nga gihatag sa Ginoo. Number 1, we feel forgotten or abandoned. Usahay, ma-feel nato nga giabandon na naman ko sa Ginoo, murag di naman niya dunggo na akong pag-ampo. Ingon sa Salmo 13. Ayan, so Psalms 13 verse 1, ingon dere, how long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? Mo kini ang pangutana sa usa ka taong nagduha-duha. Ginoo, kanusa pa man nimo tubago nang akong pag-ampo? Dugay na jud ako ning gihangyo, no? Usahay magduha-duha pa bitaw ta nga tubagon pa jud ba ko sa Ginoo? Bitaw kung makabati bitaw tag murag nawad-an na tag paglaom, gibati na ta nga murag nakalimtan na ta sa Ginoo, nga feeling nato we are alone na. Ang Ginoo nakakita sa bawat luha at nakakarinig sa bawat tanong. Ayan. So may mga questions sa imong unahuna nga never gyud makatubag ang mga tao. Pero nung nabasa nimo ni, ingon sa Lamentations 3 verse 25 to 26, the Lord is good to those whose hope is in Him, to the one who seek Him, it is good to wait quietly for the salvation of the Lord.
usahay mag-murmur man ta, kanang bitaw magreklamo ta nga dugaya pud aning matubag sa Ginoo akong pag-ampo. Mo nga usahay lisod jud kayo hulaton kining gitawag nga God's timing, di ba? God's timing is perfect. Pero kitang mga tao tungod kay wala tay pasensya, dili ta mapailubon, wala tay kanang dili ta kahulat no sa takdang panahon sa Ginoo. Apurado, yes. Usahay sa Tagalog pa naiinip ka na, no? So kailangan kinahanglan nga maghulat ta sa Ginoo tungod kay duna siya perfect timing nga ihatag sa atuha. Next, nganong lisod man kayo maghulat, no? As human. Kung namoy Bible, pabasa, palihog kog basa ang Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. And Psalms 27, verse 14. So nga naman, nga usahay mahadlok ka sa outcome. Nga, nag-expect ka nga mo ni mahitabo, pero in the reality, mao di ay ni. Usahay mahadlok ka sa outcome, di ba? Sa sa resulta ni ini. So pabasa, Sumali ka nga Jehova sa bubos mo kasing-kasing, ayaw pagsalig sa imong kaubos sa langitan. Sa tanan nimong mga dalan siya. Siya magamando sa imong mga lagyanan. mo na yung tubag sa Ginoo sa atoa, salig lang. Salig ta sa Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing. At kung musalig ka sa Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, wala na tay time nga magduha-duha sa iyahang timing, sa iyahang tubag. Natubagon ka ba sa Ginoo kay lagi mahadlok ka sa mahimong resulta. Pabasa pod ang Salmo 27 versikulo 14. Gulat ka kang Jehova, magmaligod ka o paisugod mo ang imong kasing-kasing. Unsa di ay maghulat ka, no? Dili ta magdali-dali sa mga panahon nga atong gina-expect. Ang Ginoo nakakita sa atong mga desire, sa atong mga dreams, sa atong mga pangandoy sa kinabuhi, na usahay dili nato dayon makabot. Dili man gyud nato na makabot in the twinkling of an eye, no, mga igsoon. But ang Ginoo nakakita og nakabasa sa atong unahuna og nasayod siya nga kung iya kining tubagon sa imuha, unsay imong reaksyon. Unsa ang imong o unsay mahitabo sa imuha. Di ba usahay mo ingon ka, Ginoo, kung imong tubagon ning akong pag-ampo, mo alagad na jud kay kunimo. Pero nasayod man ang Ginoo nga kung once nga itubagon na niya nga pag-ampo, mawala ka sa pagpangalagad. That's why wala na niya matubag. So dunay purpose. Mao gani nga in the last makaingon jud ka, Ginoo, salamat kayo. Tungod kay sa una, gipangandoy na ko ni nga butang, wa nimo tubaga. Nagpasalamat ko nimo tungod kay kung gitubag pa nimo ni nga butang, kini nga butang sa nga pag-ampo is basig lahi na ang mahitabo. So, ang Ginoo nasayod sa atong future. So, dili ta magdali-dali, no? Sunod, nganong lisod man kaayo, magsalig sa Ginoo. Ingon diri, waiting test our faith. Ingon sa James chapter 1, verse 3 to 4. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. So unsa di ay? Kay nasayod ang Ginoo kung ikaw naghulat kaniya, dinasulayan ang imong pagtuo ug makabaton kag pailog sa pagpaabot. Ug usa pa, let patience have perfect work. Ang imong pasensya, imong pagkamapailobon, duna di ay perpekto nga buhat. Diha ka gina-perfect sab sa Ginoo kung unsaon kaniya pagbalaan sa imong kasing-kasing. Para ang tibok nimong una-una mas settle, no, sa Ginoo. So sa kada bitawng panahon nga naghulat ka sa iyahang tubag, kinahanglan matuto tayong maging matyaga at matatag. Tungod kay ang pag-antos usa ka proseso nga gina-process ang atong mga kinabuhi. Gina-process ang atong pagtuo. Gina-process ang atong kinabuhi nga ma-perfect diha kaniya. So kinahanglan hulaton nato ang sakto nga panahon. So next mga igsoon, connecting trust and peace. Unsa may connected kining pagsalig nimo og makabaton kag kalinaw
Trusting God's timing enable peace. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. So kung may pagsalig ka sa Ginoo o wala ka nagsalig sa imong kaugalingong panghunahuna, do na kay peace of mind. Tungod kay nisalig bang ka? Nga bisa mahitabo ning mga butangan ako Ginoo, tungod kay nisalig ko nimo, do na koy kalinaw. Sunod, pabasa ko sa Isaiah 26 verse 3. Isaiah 26 verse 3, kanidi ayong kalinaw, peace is a sign of trust. Karang doon na kay kalinaw, ipasabot ana, kung ano imong pagsalig, hugot ang imong pagsalig. So, sa English pa, thou will keep him in perfect peace, whose mind is stay on thee. Kung ang atong hunahuna, nag-focus sa mga butang langit nun, o ang atong pagsalig, ana lamang kaniya, adu na tay kalinaw. Bisan, di ba karon I know na diri sa Barangay Gisapong, nag-uol sila tungod kay sunod-sunod na yung may mahal sa kinabuhi nga nahanaw. Kung nisalig ka sa Ginoo nga in the time na banhaw na ang mga minatay is magkita mo. So ang imong pagsalig sa Ginoo is kanang ginatawag dito perfect trust. Dili ka mag-uol. Dili ka magabala ka. Kaya ang kalinaw nga ihatag sa Ginoo, wala ni mahatag sa kalibutan, mao ni ang sign sa imong pagsalig kaniya. So, application. Kung saan nato ni pag-apply sa ato reflect on areas where you're struggling to trust God's timing. So, unsa di ay? Kinahanglan nimong huna-hunaon. Asa ko dapit o asa dapit ka naglisod og salig sa Ginoo. So, ingon sa Ecclesiastes 3 verse 11, ginawa niya ang lahat ng bagay na maganda sa kanyang panahon. Inilagay din niya sa puso ng tao ang pagnanasa, ngunit walang makakaunawa sa gawain ng Diyos mula sa simula hanggang sa wakas. Usahay dili ta kasabot sa buluhaton sa Ginoo kanato ang iyahang presensya nga nag-uban kanato maglisod tag trust. But if we obey the kanabitang sa guidelines, sa guidance sa Ginoo, sa iyahang giya kanato, masabtan nato kadugayan. No, nganong wala dayon matubag ang atong pag-ampo, nganong lahit man akong expectation sa reality nga nahitabo. So, ingon pa din sa kuan nga, may mga pagkakataon sa buhay na nahihirapan tayo na magtiwala sa tamang oras ng Diyos. Lalo na kapag tila matagal na tayong naghihintay o hindi dumarating ang inaasahan natin. So, kaya nga sabi, di ba, you don't expect too much, mga igsoon. Pero usahay kita, mag-expect mo yun, no? Sa mga mahitabo. Pero pag musalig ka sa Ginoo, kung unsa nga expectation nato, usahay, dili lang usahay, mahitabo, di ba? Labi na ang imong expectation in that time nga sa imong pagpaningkamot, kanabitang nagbunga ang imong mga pagpaningkamot. So, nasayod ang Ginoo, kanus aniya tubago ng imong mga pag-ampo. So, gipahinumduman sa ato niini nga kining nga teksto gipahinumduman sa ato nga ginahimo nga nindot sa Ginoo ang imong kaugmaon. Mga dili ka angay magdali. We need to trust God's timing. Ang atong pangapangandoy, ang atong mga desire, ginabutang niya na sa atong kasing-kasing. O kinahanglan natong masabtan o kinahanglan natong matutunan na magtiwala at maghintay ng may pananampalataya. So munawa, hinaot nga kini ma-apply ni nato sa atong kinabuhi nga asa ta dapit sa atong kinabuhi nga maglisod tag salig sa Ginoo. Unsa man ang mga buta nga gusto mong mahitabo sa imong kinabuhi. Andam ka bang nga mosalig sa Ginoo? Bisan nga dili nimo makita ang tibuok niya nga plano sa imuha. So ang kuan diri kinahanglan nga mag-ampo ka nga ihatag kanimo ang pagpailob og kanang imong agkusog o aron makahulat ka sa sakto nga panahon nga gihatag sa imuha ug aduna kay kanang kapayapaan sa isip mo. So ingon pa diri practice surrender through prayer and thanksgiving. So, ingon sa 1 Thessalonians 5 verse 16 to 18,
Rejoice evermore, pray without ceasing, in every give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning in you. So, kinahanglan nga i-practice nato ang atong kaugalingon nga mosalig sa Ginoo sa pamamagitan ng pag-ampo o pasasalamat sa Kanya. Mao gani nga kada Sabado, kinahanglan doon na tayo mga Thanksgiving, no? Diri sa ato nga sa tibok simana giunsa nimo o giunsa kapag atiman sa Ginoo, kinahanglan nga magpasalamat gyud ta sa iya sa kada adlaw o sa kada Sabado nga magkita ta. Ingon pa dinhi, meditate on God's promises during the waiting. So unsa di ay samtang ta nagpaabot sa saad sa Ginoo, kinahanglan nga atong pagnilay-nilayin ang mga pangako ng Diyos. Ingon sa Isaiah 40 verse 31, so pabasa ko, Ang kato na kabuhat ang Diyos ka magkabago sa ilang puso. Laman ko pa namin sa pagsusunin sa anak. Laman makakuyan. Laman nakakuyan. Amen. So unsa di ay? Adtong nagahulat sa Ginoo, ingon pa sa English, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. No? Kung nagluya ka sa imong pagtuo, bag-ohon sa Ginoo ang imong kusog, no? Makabaton kag kusog. Ngayon pa diha nga they shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Sa atong pagpangalagad sa atong panahon karon, usahay magluya man gyud ta sa atong pagpangalagad, no? But kung maghulat ta sa sakto nga panahon sa Ginoo, gina-renew ng Panginoon, ginabag-o niya ang atong kusog o bisan pa sa atong kakapoy, sa atong kaluyahon, iya ta niya nga dasigon. O ingon pa diri nga, and they shall walk and not faint. So, dili ta kapuyon kung kita magalakaw. Ingon sa katapusan mga igsoon sa Testimonies, Volume 2, page 319, basahon ako sa Tagalog mga igsoon na, sinubukan mo nang gawin ang tama, di ba? At ang Diyos ay maawain at mahabagin sa iyo. Maging masaya ka at iwasan ang kalungkutan at pagdududa. Kapag pinayagan mo ang mga pagdududa na maghari, parang nilalait mo ang Diyos. Sa di ay? Kung pasagdan di ay nato ang atong pagduha-duha sa tong una-una, murag nawad ang tagpagsalig sa Ginoo. Atong giminusan ang gahom sa Ginoo nga mahimong posible ang mga imposibleng butang. Ingon pa diri, may kapayapaan sa paniniwala at may kagalakan sa banal na espiritu. Ang pananampalataya ay nagdudulot ng kapayapaan at ang pagtitiwala sa Diyos ay nagdudulot ng kagalakan. Manalig, manalig. Ang sabi ng aking kaluluwa ay manalig. Magpahinga ka sa Diyos, siya ang makapag-iingat ng mga bagay na iyong ipinagkatiwala sa Kanya. Dadalhin Kanya sa tagumpay, higit pa sa isang ganap na magwagi, sa pamamagitan niya na nagmahal sa iyo. Unsa di ay? Ingon diri magpahulay ka diha sa Ginoo ug iya kang ampingon. Ang mga butang nga imong gisalig kaniya mahimo nga magmalampuson. Nindot kayang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi mga igsoon. Usahay magduha-duha ta sa iyahang mga gahom nga gihatag sa atua. Ingon pa diha, naway pagpalain ka ng Panginoon at palakasin ang iyong nanlalamig na pananampalataya. Ito ang aming panalangin para sa iyo. Ipinagkakatiwala namin ang mga salitang ito, naway magbigay ng lakas at ginhawa sa iyong puso. So hinaot mga igsoon kining atong Bible discussion, maghatag kini natog kalig-on sa atong pagpangalagad nga sa atong paghulat sa Ginoo, sa timing. We need to trust God's timing. Diha gina-create ang atong pagsalig, diha ginahatag ang atong pagtuo, o diha naga-reflect ang karakter nga dugay na natong gihandom. Karakter sa Ginoo nga mauna lamang kana ang gipaabot sa tibuok langit aron kita niya, aron siya mobalik og kita iyang pagadawaton. So hinaot nga nining hamubo nga Bible discussion atong
pagnilay-nilayin ang mga salita ng Panginoon sa araw-araw at ang Ginoo magauban ka natong tanan. Amen.